Hello mga mi, for today's video pumunta kami sa hanging bridge at naligo kami sa ilog. Kaya naman tara, samahan niyo ulit kami sa aming ganap. Maaga nga akong nagising dahil pupunta kami kila Hiral. Pero bago nga kami umalis dito sa bahay, kakain muna kami ng pang-umagahan. Kaya nagluto muna ako ng pansit canton. Tapos nag-init din ako ng tubig para makapagkape nga rin kami. Dinamihan ko na nga rin ang ininit kong tubig para yung mga kasamahan nga namin dito na magkakape ay may magamit na rin. At para tipid na rin nga sa gas. Ngayong araw nga mga mi ay day off namin dahil Sunday at lahat nga ng aming cart ay hindi magtitinda. Kaya napagkasundoan namin ni Mr. na pumunta nga doon kila Herald para nga yung mga bata ay maipasyal din namin. At habang nagkakape nga kami at kumakain ni Mr. tamang usapan nga lang kami dyan. Napakasaya ko talaga kapag si Mr. ang aking kachismisan. Alam nyo ba mi, ang dami kong natututunan galing kay Mr. about sa buhay at sa pagninegosyo. Siguro dahil na rin mga mi na mas matanda siya sa akin ng 5 years. Oo mga mi, mas matanda nga ako tingnan sa kanya pero mas matanda talaga siya sa akin. Isa pa sa mga hinahangaan ko kay Mr. Mangami dahil napakagaling niya ngang magdala ng problema. Magkaiba talaga kami dahil nga pag nagkakaroon kami ng problema, ako itong stress na nga agad habang nga siya ay chill lang. Habang nag-iisip ng solusyon. Ito na nga mga mi, after nga naming mag-umagahan, ipapunta na nga kami kila Hiral. Dumaan din kami dito mga mi sa gasolinahan para nga magpagas at baka nga maubusan kami sa daan. Hindi pa naman basta-basta ang biyahe dahil malayo nga. At bago nga kami makarating doon kila Herald, nag-drop by muna kami dito sa Kugon para nga bumili ng ulam. Tinanong nga ako ni Mr. kung anong ulam na bibili namin at sabi ko nga ay karning baboy na lang. Minsan na nga lang din kami nito mag-ulam dahil mahal nga, nasa 310 na nga ang kilo. Mas madalas nga kaming mag-ulam ng karning manok dahil mas mura nga kumpara sa baboy. Sa wakas nga at nakarating na kami dito kila Herald. At ayan nga mga mi, kanya-kanyang bit-bit na nga ang mga anak ko ng aming mga dala. Dinala din namin ni Mr. ang mga crate para mayroong paglagyan sila Herald kapag nag-harvest ng itlog pugo. At eto nga yung mga batang yaya na pumunta dito para daw makapasyal, pero ayan nga parang nasa bahay lang din naman. At panay cellphone pa rin nga ang inaatupag. At ayan nga mga mi, ang bagong harvest na itlog pugo nakalagay na nga sa mga kahon. Ayan nga si Rinalyn, inaasikaso na nga ang pagluluto ng kanilang pang-umagahan. At eto nga mga mi, ang dala namin kanina, bali itong ang pansit ay pinabili nga ni Rinalyn para lutuin niya nga daw sa meriendahan. Natatawa nga ako dyan mga mi kasi yung mga anak ko tapos nang mag-umagahan pero sinabayan pa rin nila si Batit kumain. At nag-enjoy talaga sila sa pagkain. Siguro bet lang talaga nila ang ulam. Naubusan na nga ng pagkain ng mga pugo kaya hahanap sila ng mapagbibilhan. May inorderan kasi sila na magdi-deliver daw pero hindi naman nag-deliver. Alam nyo ba mga mi, hindi talaga pwedeng malipasan sa pagkain ang mga pugo at maaapektuhan nga ang kanilang pangingitlog. Natatawa pa nga kami pagkabalik nila at may dala nga silang 3 mangga. Sabi namin saan nila yung binili at sabi nga nila ay nagpaalam daw sila sa puno na nadaanan nila. At dito naman sa likod bahay nila mga mi, struggle nga si Rinalyn sa pagtanggal ng mga ipot ng manok. At andito nga mga mi ang salarin. At eto naman nga mga mi, si Mr. at si Herald kumukuha nga ng mga nyog. At sa ganito ngang mga bagay mga mi, height matters talaga. Kasi si Mr. wala talaga siyang nasungkit kahit isa. Kaya ayan nga mga mi, support na lang nga siya. Bali ang naging ambag na lang nga niya ay ipunin nga ang mga nyog na nakuha. After nga nilang kumuha ng nyog, ang sunod naman na nilang kinuha ay ang buko. Ito talaga ang favorite namin ni Mr. Nasa bahay pa lang nga kami. Sabi namin pagpunta namin dito kila Herald, kukuha nga kami ng buko. Kung titingnan nga ay napakababa lang nga ng nyog, pero pag inakyat pala ay napakahirap. At ayan nga mga mi, success talaga. Nakakuha kami ng 3 buko. Pupunta na nga kami mga mi sa likod bahay nila Herald para nga buksan itong buko at ilagay nga sa pitchen. At balak nga namin ilagay sa ref kasi mas masarap nga itong kainin kapag malamig. At ito nga, binubuksan na nga ni Mr. ang buko at natawa nga kami dahil wala ngang mga laman. Ngayon ko pala nga nalaman na meron palang ganito na maganda naman sa labas pero yung sa loob pala ay sira. Parang katulad lang nga ng girlfriend mo, charot. At ito namang ang pangalawa ay try din naming buksan. Thank you Lord naman at meron namang laman itong pangalawa. Tapos itong pangatlo, try din namin buksan. Sana nga merong laman. At disappointed nga kami mga mi kasi parehas lang din pala siya ng nauna.
Bali isang buko lang nga ang makakain namin. At nagpapasalamat pa rin kami kasi kahit papano ay meron pa din. At eto na nga mga mi, naluto na nga ni Rinalyn ang aming meriendala na pansit. At sa itsura pa lang nga mga mi, mukhang masarap na pero mamaya pa nga kami kakain at busog pa nga kami. At dahil nga si Lucas ay matagal na nga nagre-request na magluto nga ako ng champurado, kaya ngayon ay lulutuan ko na nga siya. Basic lang naman ang mga ingredients nito kaya pinagbigyan ko na. At sabi ko nga baka magtampo at nakakaawa naman. Sandok na nga ako dito ng pansit mga mi at nakaramdam na nga ako ng gutom. At habang kumakain nga kami dito sa sala, nagyaya nga sila Rinalyn na maligo nga sa hanging bridge. Yun nga lang mga mi, bad timing talaga at wala talaga kaming nadalang pangpalit na damit ni Mister. Pero kahit ganun pa man ay pumayag pa rin kami ni Mister para nga yung mga anak namin ay makapag-enjoy din. At dahil kami lang naman nila Rinalyn ang pupunta doon, nakirides na lang kami sa kanila, hindi na namin ginamit ang aming tricycle. At sa wakas nga nakarating na kami dito sa hanging bridge. Kanya-kanyang bitbit na nga kami ng aming mga dala. At ito nga si Mister pumunta nga muna doon sa unahan para makita nga kung saan kami pupwesto. First time ko nga makarating dito at kapag Sunday pala ay marami din palang naliligo dito. At ayun nga sila mga mi, enjoy na enjoy sa pagliligo habang kami nga dito sa gilid ay nakaupo lang ni Mister. Nung mga oras nga yan ay naiinggit nga kami ni Mister kaso nga hindi talaga kami pwedeng maligo dahil wala nga kaming pangpalit. Masaya rin naman kami kasi nakikita namin nag-i-enjoy ang aming mga anak. May next time pa naman mga mi at siguradong maliligo na talaga kami ni Mister. Sulit talaga dito maligo mga mi, bukod sa maganda na nga ay wala pa ditong entrance. Kung maliligo nga kayo dito ay magdala na lang nga kayo ng sarili nyong upuan at lamesa at dahil wala nga ditong cottage. Natatawa nga kami kay Lucas dyan at nagtatago nga siya dahil nahihiya siya na nakabrief lang siya. At sa katatago niya nga ay hindi niya napansin na nakatutok pala sa kanya ang camera. Hanggang dito na lang ang aking video at salamat sa panonood. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings at syempre sa inyo na rin mga ka-kingpins. Bukas naman ulit.